Yes, kumita na ako dati ng 182,000 per month. Sobra-sobra pa nga dun eh. Sasabihin ko sa inyo yung dahilan, kung paano, at may kwento ako about doon. Pero simulan muna natin yung gagawin ko. Joke lang, di ko pa alam yung gagawin ko today. Seryoso. Pero ikikwento ko na lang sa inyo yung mga nangyari. Okay, story time lang guys. Ngayon kasi, chine-check ko yung aking digital products. Since last hindi ko na matandaan, basta nag-start ako ng Project Wealth 101 series. Nag-start na rin ako magbenta ng digital product. Ano ba yung digital product? Para magkaroon kayo ng idea. Yung mga digital product, ito yung mga product na nagagamit mo gamit yung phone mo, yung computers mo, at na-access mo through online. And yes, possible talaga na kumita ka dito kasi nung nag-start ako mag-digital product before, ayan, meron akong mga iba't ibang digital products dito. Ayan, content creation package, TikTok affiliate guide, mga binabasa kong libro through online, CapCut for beginners. And totoo sa yun, malaki rin kinita ko dito kasi nga, ni-share ko yung knowledge ko. Ito yung bumili sa may shop ko during the time na nagbebenta ako ng digital product. Iba pa dun yung True GCash. Kasi pag dito kayo bumibili, may kaltas yun. At yung iba naman dumadirect sa akin. And to be honest guys, yung mga product na yun is nakakatulong talaga sa akin. At yung iba doon, inaaral ko pa rin. Kaya madalas akong puyat. Every midnight talagang inaaral ko siya. Nunood ako ng course. Meron kasing course doon eh. About digital marketing, may mga faceless content. Marami. So, digital products, sobrang broad niyan. Depende na lang sa pangangailangan ninyo or kung ano yung kailangan nyo. This is really good side hustle. Lalong-lalo na kung estudyante ka or may trabaho ka, freelancer or kahit ano. Baka sabihin nyo, Pinagkakitaan lang yan talaga eh. Nagbebenta ka lang ng course. di pa ako nagbebenta ng course. Wala pa akong course. Mga guides lang yung nagawa ko before. Pero before ako mag-dive sa online world, ang ginagawa ko talaga is may mga business na ako simula bata ako. Like, nag-flip ako ng mga bagay, phones, mga toys. Mahilig ako dyan sa mga yan. So, nung naging content creator na ako, kailan ba ako naging content creator? 2019, 2018, alam ko 2019. Check ko na lang, flash ko na lang dyan. Ayan. Hindi ko inisip na kumita ng pera sa social media or any platforms. What I like about social media is na preserve yung aking story. Okay? Habang kasabay ng inflation, pagtaas ng bilihin, tapos mababang sahod, syempre kailangan natin mag-explore ng mga side hustle. At dito ko na-monetize sa YouTube. Nag-YouTube ako, but nag-stop. Bakit? Hindi sapat. That's why I started working. Nag-start ako mag-work. Tumigil ako mag-aral pagkatapos ko ng grade 12. Bakit? Kapos eh. Wala namang magpapaaral sa akin. At the same time, ayoko nang pagtrabahuin yung parents ko or magbigay sila ng tulong sa akin para lang makapag-aral ako. Patanda na ako. Sabihin nating obligasyon nilang pag-aralin tayo. Pero kasi ako, sabi ko sa sarili ko, kung hindi kaya, okay lang. Nagtrabaho ako bilang factory worker. And tumagal ako ng 7 months. Nagkaroon ako ng business noon na nanguha ako ng sasakyan, which is yung owner sinanla sa akin ng 30,000 galing sa sahod ko yun, inipon ko, tapos every month kumikita yun ng 3,000 pesos. So sabi kong ganun, okay to, good opportunity to, kaya ginrab ko. Tapos after that, na-start ko na yung TikTok affiliate, which is really good. Sobrang ganda ng start nun sa akin at sobrang laki ng kinita ko doon, to the point na nakapagpaayos ako ng kwarto, nakapag-move out ako sa mas malaking kwarto. Tapos na alam mo yun, nakakapag-travel na ako. Sobrang ganda ng TikTok affiliate sa akin during that time. Okay? In that time, 2024, nag-start ako, nag-explore ako ng iba't ibang side hustle. Dito ko nakita na pwede mo palang i-share yung mga experiences mo, yung mga nalalaman mo through digitals like ebooks, courses. But hindi ako nag-start mag-video, gumawa ng course kasi sobrang crucial niya para sa akin, sobrang hirap niya. Kailangan ng system, ganyan-ganyan. So, I decided to make it simple
just an ebook, and nandun na lahat na nalalaman ko. And yeah, may mga bumili naman nun, but alam mo yon, nababurnout ka rin. Syempre napapagod din ako sa loob ng 6 months na pag-grind ko dun, or 5 months sa Project Wealth 101 series ko na trying to reach 182,000 per month. Na-burnout talaga ako ng student to the point na na-depress. Alam mo yung gusto mo na lang matulog pero hindi ka makatulog, ganyan. Hindi ko tinigil yung pagbebenta ng digital products. Nagpahinga lang talaga ako kasi sobrang sobrang hirap niya to the point na gusto ko kasing makatulong sa digital products ko before eh. Kaya nilagyan ko ng mentoring session. Sobrang hirap sa akin yun kasi hindi naman ako sanay kumausap ng sobrang daming tao kasi nga may pagka-introvert din tayo. Yung ginawa kong guide nun, may pre-mentoring session na 4 na beses kada linggo. Ang dami ko rin pagkakamali that time. But yeah, lesson learned. That's why I guaranteed na this Project Wealth 101 series is sobrang practical, sobrang structured, and sasabihin ko ng sobrang totoo niya. Papakita ko sa inyo yung ups and downs ng journey natin kasi alam ko mahabang journey to, everyday tayo mag-video. So yun, comment down below kung ano yung mga side hustle na alam mo. Follow for day 12.